Nabunyago kasi kahapon sa Kongreso, meron daw hong version ng flood control ng DOH talaga naman. Ano po? Ito ho ay yung mga itinayo ng mga barangay health center, mga health facility na hindi ho naman nagamit dahil wala ho yatang mga ngasiwa magtatao ho doon. Si ASEC Albert Domingo, makumpirma natin yung mga detalye po yan. ASEC Domingo, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Radyo na TV pa. Ako po si Orly Trinidad, ASEC. Magandang umaga, Orly. Magandang umaga sa lahat ng mga kapusong nakikinig at nanonood. Alright. Unang-una ho muna, yung mga sa proyektong ito, yung Health Facility Enhancement Program, ito ho ba sa DOH po ba ito talaga o sa mga local government po ito? Orly, ayon sa ating General Appropriations Act or yung ating batas ng budget, pag sa special provision, nakikita nyo doon, kapag ang halaga ay 5 milyong piso pataas yung construction, ito po ay minamandato para sa Department of Public Works and Highways. Ibig sabihin po, pagka malalaking ospital, malalaking mga pasilidad, with a few exceptions, kunyari kung ito ay DOH hospital, DOH ang gumagawa. Pero kasi marami rin mga ospital na pinapagawa sa HFEP, pinopondohan ng HFEP na tinatawag, yun po ay binibigay naman sa ating DPWH. Ngayon naman po kapag mas maliit sa 5 million, at dyan ho po pasok yung mga binanggit namin, yung mga health center, yung marami ho dyan tinatawag pa nga na super health center, yung mga below 5 million, ang gumagawa po yun, or nagpo-procure niyan, sinasabi nga nila, ay ang Department of Health. Ang gumagawa, kayo rin po ba o para ibang departamento, ipinapasok po ito sa DBM or sa DPWH at silang bahala magpatayo nito o may direktang control po dito ng Department of Health? Yun yung kakasabi ko lang, Orly. Kapag 5 million above, DPWH. Kapag below 5 million, DOH. Sa DOH, alright. Yung Barangay Health Center na pinag-usapan natin, may usapin kasi dito ng yung mga personnel. Di ba naka-devolve na sa mga LGU ang mga barangay health worker? Exactamente, Orly, nakuha mo. Yan ang gusto ko sanang sabihin eh. Ang Health Facilities Enhancement Program po kasi, yan po ay pondo na nakalagay sa DOH. Tapos ang nangyayari po, nagre-request ang ating mga local government units, sasabihin nila kailangan dito sa lugar na ito, kailangan sa lugar na yan. At yun po yung pinopondohan nilalagay sa budget. Ngayon po, lilinawin ko lang po, no, yung sinabi po namin na ang ating mga super health center, mga approximately 200 out of 600 lang po yung functional. Hindi po yan ghost project. Ibig sabihin po, ang tawag po namin dyan, sabi sa wikang Ingles, nagmumukhang white elephant yung mga 400 na hindi nagagamit. Kasi kompleto ho sila, Orly. So walang ghost dito. Walang ghost dito. Yung mukhang nilagay pero hindi napakinabangan, nasayang ang pera. Yun na nga, yun yung white, yung tinatawag nga na white elephant. Kasi sa usapin, Orly, may memorandum of agreement ang DOH bago ka magre-request ang proseso, magre-request ang local government. Kailangan namin ng tulong, papagawa tayo ng ganitong health center, sinasabi. Ang usapan, ang infrastructure, ang equipment, pondo ng DOH ang bahala. Pero dahil syempre, hindi naman nabubuhay mag-isa ang health center ng walang doktor, walang nurse. Yung mga doktor sa nurse, i-hire dapat ng ating local government. Hindi sila nag-hire, Orly. Yun lang. Well, at least hindi ito, kasi binabanggit, dapat magsibak. Sino nga naman sisibakin ng DOH kung hindi mo ito direktang control o nasa ilalim yung pangangasiwa ng Department of Health. Pero maganda na pag-uusapan dito para malaman itong mga itinayong ito kung mapapakinabangan natin o hindi. May ano ho ba ito? Ito ba yung tinatawag din daw dating Malasakit Center? Hindi, iba po yun. Yung Malasakit Center sa mga hospital po yun, one-stop shop po yun. Ang sinasabi natin itong mga health center po. Saka Orly, alam niyo, pwede yung magamit ang panukala ni Secretary Herbosa kung yan po ay i-donate, no, nakakatawa, no, ginastos ng DOH pero hindi kami may-ari Pero dahil nga sa legal, hindi kami may-ari, so kailangan siyang i-donate back. Ang mangyayari po niyan, pwede namin i-convert yung Super Health Center magiging bukas center. Ano bang pinagkaiba ng bukas? Yung sinasabi namin, yung bukas center, ang may-ari, ang nagtatao, DOH. Kaya yung bukas, 55 na yung bilang ngayon, umaandar. Okay. Pangulian siguro, singit ko lang, ASEC, anong report ng DOH Region 7 sa nangyaring lindol po dyan sa Bogo, sa Cebu?
Yeah, una sa lahat po, no, ang pinaka-importante, baka nag-aftershocks po or magkaroon ng aftershocks, mag-ingat. Ang ating preliminary reports, pagkatapos ng 6.7 magnitude earthquake, nag-report back na po yung DOH Vicente Soto Memorial Medical Center, siya po yung pinakamalaking ospital natin. All okay po sila at kanina po ho, nakita ko dun sa mga, andun ho ako sa parang rapid response sa group namin. Mga 2 a.m. yata or 1 a.m. nag-deploy na sila ng mga tauhan papunta dun sa Bogo City, yung pinakatinamaan epicenter. May report back na rin po mula sa DOH Cebu South Medical Center, all okay. And so far, ang aming regional offices, 7, yung sa Cebu mismo, tsaka sa Karatig Region, sa Region 8, nandun sila sa Leyte, okay naman po sila at everything is being coordinated na po with the Office of Civil Defense. Alright. Asek, makikibalita uli kami lalo sa mga pangangailangan medical ng mga itong mga niyanig na ito, nalindol nito sa Cebu. At maraming salamat po sa inyong binigay na pagkakataon at paglilinaw. Asek Albert Domingo, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Orly, at salamat.